sa pagbibigay ng mensahe ng ating mahal na pastor. Palakpakan po natin ang ating mahal na pastor sa pagbibigay ng mensahe ng So we all stand before the presence of the Almighty God. Praise the Lord. If you have Bible, you can open your Bible with me sa Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, verse 11. Let us all read simultaneously. And he gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, and teachers. Why? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the full stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried with every wind of doctrine, but by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up unto him in all things, which is the head, even Christ, from whom the body fitly joined together, and compacted by that which every joint supplies, according to the fitful working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying itself in love. Heavenly Father, Thou art so good. So good. Sa oras na ito, Panginoon, sa aming pagyukod at paglapit, ang aming pag-aamin na wala kaming magagawa, pero sinabi mo sa iyong salita na ang lahat ay kaya namin gawin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Aming inaanyayahan, ikaw ba ng Espiritu na magtuturo sa amin ang namin ang tagumpay, kaligtasan, kagalingan, pagpapala, at lahat ng ibinigay mo sa amin. At sa pangalan ni Jesus, ang iyong salita ay liting mo sa mga puso, magpapalago, magpapatibay, magpapalakas, na walang magagawa ang kaaway. Kahit ano, di siya magtatagumpay, sapagkat ikaw ang nagsugo sa iyong anak upang wasakin ang gawa ng kaaway. Ang kinamin ng tagumpay ngayon pa lamang sa pangalan ng pinakamataas na pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Talaga natin na ba? At gamayan po natin ating gagawin. Sabihin po natin, tanggapin mo ang pagpapala ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Please be seated. Sa mga ito, as you find your seats, we're going to talk about the sons of God acting like sons of God. And a look of spiritual dominion.
Okay? Sa Ephesians natin pong binasa, makita po natin na ang Diyos po ay nagbigay po ng 5 offices. Apostle, prophet, evangelist, pastors, teachers. Some says pastors and teachers. Yung 5-fold ministry nito ay binigay ng Diyos para lumago ang lahat ng mananampalataya. Paano lago? Ang ina-expect ng Diyos, ito po yung paglago na kung papaano si Kristo ay umabot sa pamantayan ng Diyos or the fullness, kabuuan at suka ni Kristo Jesus, ganon ang nasa niya sa bawat mananampalataya. No exception. No exception. So, walang exception, walang, hindi ako pwede kasi tatrabaho, hindi ako pwede dahil nag-aaral ako, hindi pwede dahil naglalaba lang ako, hindi ako pwede dahil nagluluto lang ako, hindi ako pwede dahil nanay ako, hindi ako pwede dahil nag-drive lang ako, hindi ako pwede dahil wala akong trabaho, hindi ako pwede. Lahat na excuses hindi po pwedeng tanggapin. Every child of God who name the name of Christ. Kung ikaw ay ninasabi mong anak ka ng Diyos, o ikaw ay nagsasabi si Kristo ay Panginoon mo, ikaw ay candidate. Kandidato ka bilang anak ng Diyos, at yung anak ng Diyos na pagkatawag sa iyo ay pareho ni Kristo. Amen? We're gonna take down little bit, one by one. Dahil when you read your Bible, kung kayo nagbabasa ng yung Bible, makikita niyo po itong mga salita nito, mabilisan lang. Who are sons of God? In your Bible, you will find sa Luke chapter 3:38 ay nakatulat, which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. Adam was called the son of God. Si Adan po ay tinawag na son of God. So you cannot tell me that Adam was not the son of God. Though he failed, he was the son of God. That's why Jesus Christ came another son of God. The Bible says he is the son of God. Jesus Christ is the son of God. To redeem us, to save us, to cleanse us, to deliver us, to heal us, everything. Now, in your Bible, mababasa niyo po yung word na Son of God sa Genesis chapter 6, verse 2 to 4. That sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took their wives of all which they choose. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for he also fresh, yet his days shall not 120 years. There were giants in the earth of those days. After that, when the sons of God came in unto the daughters of men, they bare children to them. The same became mighty men, which were all of old, men of renown. Sa Genesis 2, mayroong tinatawag na sons of God. They called in original translation ng Bible, Nephilim. Kung kayo po ay nanonood ng National Geographic or Discovery, makikita niyo po itong dinidiscuss. These Nephilim were giants. Mga higante po ito. At itong pong Nephilim na to, iba po ang skull. Ang skull po nito ay pahaba, elongated. Ang skull po natin ay pabilog. At ang butas po niyan, 4. 1, 2, 3, 4. Yung pong Nephilim, 2 lang. At yung pong skull ng Nephilim or skeleton ng Nephilim all around the world ay nakikita. Sa China, sa Indonesia, sa Amerika, sa Middle East. Hindi yan ang topic natin. Ang topic po natin ay, siyempre, sons of God. Kaya lang, binanggit yung sons of God. Yung sons of God na to ay nakipamatok sa mga babae, tao.
na ang naging anak po ay mga higante. There were in the history, if you're reading your history, the Indians came across with giants na kapag ka ninanakaw po yung kanilang baka, kitang-kita nila, dadamputin yung baka at ilalagay lang din at tumatakbo. Ibig sabihin, laki po kasi na kayang kardiyan yung baka eh. These were different. They were called sons of God. Okay? Look at your Bible. Sa John chapter 1:6-7, or Job, should I say, Job 1, chapter 1, verse 6-7. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Satan came also among them, and the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Satan answered the Lord, said, From going to and fro on earth, from waking and down in it. So sabi doon, merong sons of God. Nag-represent ko yung sons of God. These are angels. When the angels present to God, because nagre-report po yung mga angels to God. Tayo pong lahat ay may angels. Up and down po yung mga angels natin, bakit sa langit? Nagre-report sa Diyos. Kamusta na ba ang ginawa ni Brother Eddie? Di ba kasama ko sa kalye? O kaya Every Sunday. si Camilo? Ano mga pinaggagawa nun? Magawa ba yan ng gawain ng Panginoon? Hindi po. Puro po trabaho lang. Yan. So lahat yan, reported. Hindi ko sinasabi ka rin sabi ni Brother Ed. But every angels are reporting. Dito si Jack, ano sa may ano. Nahanap ko Okay? tayo. Wala ko. So sa Job 2 verse 1, there were days when the sons of God came to present themselves before the Lord. Satan came also among them to present himself before the Lord. So habang nagpe-present po yung angels, merong si Satan naman nagpe-present din. Ano pinipresent ni Satan? Sinusumbong po kayo. Yung mga angels, ang sinasabi po sa Diyos, puro good lang. Good. Yung sinabi ko niya, hindi gumagawa, si Satanas yun. Pero yung angels, yung sons of God, o yung mga angels, ang ginagawa niya, po, nag-pray po yun. Tumulong po, nabigay, tumulong sa mga hirap. Puro positive. Ito sa Satan, pag nag-report, walang hiya, masama, bastos, mukhang rapist, mukhang killer, lahat ng negative, re-report ni Satanas. Hindi naman sinusulat ng Diyos yun eh. Ganun. Ang sinusulat lang ni Lord yung good things na ginagawa niyo. Kasi sa heaven, walang negative doon. Kunti lang yung gusto. Gusto niyo may negative ba? Dapat ang positive, palakpakan natin sa Lord. That's why, baka sabihin nyo, nagbibiro, si pastor, nagloloko lang yan. Totoo yan, basahin nyo yung 11, Hebrews chapter 11. Matatagpuan nyo doon na hindi po makikita sa inyong Bible na si Abraham nagsinungaling. Pero kasama ka talaga yung Sunday. Di ba? Tama ba? Walang nakalagay doon. Kasi puro positive. Ikaw muna kayo ng ano. Kaya totoo po yun. Huwag po kayong maniwala na hindi po totoo. Totoo. Okay? Next. Sabi sa Job 38, verse 7, When the morning stars sang together, all the sons of God shouted for joy. Alam niyo po yung stars, they call it angels. Sons of God, they call it angels. Shouted. Yung mga stars, ano po yan? Mga angels. But God called them sons of God. Okay? Now, si Jesus sabi po sa 1 John 3:8, He that committed sinless of the devil, for the devil sinned from the beginning for this purpose, the Son of God was manifested that He may destroy the works of the devil. So, si Jesus ay tinawag ng Diyos na Son of God. Kaya makikita nyo sa inyong Bible, may malaking S, may maliit na S. Son, maliit. Son of God na malaki. Si Jesus yun. Okay? Ano po?
So, may sons of God na maliit, son of God na malaki. Yung sons of God na maliit, possible they are angels. Kasi, nakasulat po dito. Okay? So, yung son of God na malaki, si Jesus, pumunta rito sa lupa, nagkatawang tao, pumunta rito para wasakin ang gawa ng Diablo. Ang gawa ng Diablo, kasalanan, sakit, kamatayan, sumpa, kahirapan. Yun ang winasak ni Jesus. So, ano ang tawag sa mga Kristiyano? Usahin natin, 1 John chapter 3, verse 1 to 3. Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, He would call the sons of God. Wherefore the world knoweth us not, because it knew Him not. Beloved, now we are the sons of God, and it does not yet appear that we shall be. But we know that when we shall appear, we shall be like Him, we shall see Him as He is. And every man that is hope in Him purify himself, even as He is pure. So sa 1 John chapter 3, tinawag na Son of God. Amen? Praise the Lord. So yung mga anak ng Diyos, dito, binabanggit sons of God. Ito yung mga Kristiyano. Kayo yon. Sabi mo nga sa katabi mo, son of God ka pala? O daughter of God? Daughter. Daughter of God. Sons and daughters. Okay? Philippians chapter 2, verse 15 to 16. Welcome, Brother George. Feel at home. Bro, itabi mo na si Brother George. Di, Brother George, dito ka. Ayan. Ayan. Yan. Yan. Very good. That they may be blameless, harmless, sons of God. Yung son of God na tinatawag ng mga Kristiyano, sabi mo nga sa katabi mo, kung babae, daughter, kung lalaki, son of God. Tama. Ang sabi sa binanggit na Philippians, yung son of God, kayo at ako, sabi doon, blameless and harmless. Kaya pag kiniklaim yung anak kayo ng Diyos, harmless kayo. Ano yung sabihin? Blameless kayo. So, mga anak ng Diyos, hindi nang bubuisit, hindi nang aaway, hindi nang aasar. Di ba? Hindi nang gugulang, hindi nananakit, hindi nagsasalita ng masakit. Di ba? Hindi nakikipag-away, hindi nang gugulo. Harmless. Ang dove po, harmless. Ang sheep, harmless yan. Kaya sinasampo ng anak ng Diyos as harmless. Kapag ka sinasabi ng Christian at nang gugulo, nang iinis, nang asar, tandaan niyo po, magtanong na kayo, baka hindi son of God yun. Son of God na mali. Son of God na mga anghel. Nephilims. Remember, in the congregation, meron pong kambing at meron pong sheep. Sabi mo nga sa tabi mo, ikaw ba ay kambing o sheep? Hintayin mo sagot. Pag hindi sumagot, malamang. Gold yan. Ship ako, ship. Palakpakan natin sa Lord. Tayo ay mga sheep ni Lord. Amen. Amen. Sa Romans chapter 8, verse 18 to 21, the Bible saying, for I reckon, thank you, pakibukas mo na bro. For I reckon that the sufferings of this present time are unworthy to be compared with the glory which shall be revealed in us, for the earnest of the creature waited for the manifestations of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by the reason of him who has subjected the same in hope, because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption
into the glorious liberty of the children of God. Teka, ang design ng Diyos sa lahat ng nilikha to become the sons of God. When God created Adam, nung nilikha ng Diyos si Adam, ang talagang dahilan ay gusto niyang maging kamukha niya si Adan. Kung ano siya, gusto niya, gano'n ang kanyang anak. Bro, Diyos? No, I'm not saying. But like God, what? Gonna take it one by one, mamaya. But like God, spirit being, with authority, blameless without sin, powerful, holy, living, creation of God, hallelujah, cannot be defeated, not corrupted, hindi mamamatay, everlasting, eternity, living with the holy God of the universe. Hindi mo kayo nilikha ng Diyos sa parang dahon o damo na matutuyo lang, bulaklak na malalanta, o ikaw ay tutubong parang kristal o yung tinatawag natin lobo na puputok. No. The design of every being na nilikha ng Diyos to live eternity, hallelujah, into the eons of without time, hallelujah, the same living with God, with the image of the living God, with the power of the living God, with the authority of the living God, same as God. Kaya huwag niyo pong, kasi wala lang ako, kawawa lang ako, dito lang ako. Hindi yan ang design ng Diyos sa inyo. Sabi mo nga sa katabi mo, sons of God ka, brats, daughter of God ka. Hallelujah. Now, Paul said, si Paul nagsulat ng Romans, sabi niya, alam niya, ng bawat mga anak ng Diyos, bawat mga Kristiyano, right now, you are suffering. Iba't ibang suffering. Mayroong nagsasuffer po rito because of persecution, dahil mahal niyo si Kristo. Kaya pag nag-share kayo, nanay, tatay, kaibigan, kayo po ay pinipersecute. Nagsasuffer kayo right now, dahil mahal niyo si Christ. Pinipilit kayo ng mga barkada niyo, kaibigan nyo, halika na, sumama ka sa amin. Kung ikaw ay lalaki, tutoksoin ka, you will suffer persecution, you will suffer kung ano-anong sasabihin sa'yo, kailangan ka lang, para ka nang mabait, para ka nang lalampas ka sa langit. Pag gumagawa ka ng kabutihan, persecute ka, asarin ka, at maraming mga salitang sasabihin sa'yo. O minsan sasabihin ka pa na hanggang umpisa lang yan, bro. Kasi dati ganyan din ako. Ngayon, malamig na ako. Lalamig ka din. All of this accusation, all of this wrong na mga salita, sasabihin sa'yo para ikaw ay bumagsak. That's why kung ang pananampalataya nyo ay sa inyong kapatid, you are going down. Ang pananampalataya mo ay sa bahay, you are going down. Kung ang pananampalataya mo nakatingin sa sasakyan, you are going down. Kung ang pananampalataya mo nakatingin sa cellphone, go down. Kung ikaw mahilig sa guwapo, going down. Mahilig ka sa maganda, you are going down. Kung anong hiling mo sa limutan, you are going down. But I'm telling you, mga sons and daughters of God, ay si Kristo lang ang pinagtutuunan. At ang salita ng Diyos, it doesn't matter kung mawala ang cellphone, o ang mawala ang lahat ng bagay, mawala ang pera, mawala ang anything, as long na hindi nawawala ang relationship mo, hallelujah, kay Kristo.
walang business. I'm not saying huwag kayong magkabahay, huwag kayong magka-business. Wala siyang naghihip-hop na maraming pera. Naghihip, yung sabihin niyo. Hip-hop yun. Ibig ko sabihin, hindi ko sinasabi, sabi ni Pastor, maghirap daw tayo. Huwag daw tayo, hindi ko sinasabi. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayo mag-impok na kayamanan dito sa lupa. Ewan ko. Maliwanag, no ifs, no but, huwag kayo mag-impok. Shock. Very shock. But, ang pag-impokan nyo ng kayamanan ay and many Christians, many people naka-impok sa pera nila. Hindi po masamang magbangko, pero bang bangko nakatingin ka sa pera mo sa bangko. Pag may sakit, kuha. Pag may sakit, kaibigan, kuha. Punta sa bangko. May kailangan, kaibigan, kuha. Puro ang natin mo, bangko, puro bangko. Sa lahat ng kailangan, sa lahat ng anything, sa lahat, bro, ang tinitingnan mo si Kristo. Kapag may dumating na problema, dumating na trial, whatever, sino lalapit, bro, lagi kang mananalangin, makipag-usap ka kay Kristo. Lay and strong, mag-speak ng word, always speak, and have a relationship with Christ, not with your money. Bakit? Maubos yan, bro. Kaya lahat ng tao kahit mayayaman kita mo yung mga, I'm not saying all senators and congressmen, nangamgam na ng utakot-takot na kamkam, nalulunod na nga sa salapit, hindi ba tumitigil sa pagkakam? Tapos pagka, magalit sa akin, sa ano na, tayo, ay isip, pag yumaman lang ako, magpapatayo ako ng church. Si Pastor mo ng blood wash. Huwag mong hintayin, bro. Magbigay ka sa gawain ng Panginoon. Tapos kahit na tayo sinabi ng Diyos, magbigay ka. Huwag mo hintayin na makapagpagawa ka. Dahil marami na nagsabi ng ganyan. Nung nagkaroon na ng pera, hindi na nakita sa loob ng church. Tapos nung may sakit na, Pastor, punta mo ako. May sakit na ako, may cancer, may high blood, may diabetic. Bakit? Nakalimutan ng Diyos. Kain ng kain, inom ng inom, kung ano naman pinaggagawa, nakalimutan na mayroong Diyos pala. At nung may sakit na, Diyos ko, tulungan mo ako! Kaya huwag kayong mag-aatkan dyan at pera ang inyong iniatubat. Magtrabaho kayo ng simple, Lord, I will work and I will give unto the Lord, hallelujah, and I will worship you. Gagamitin mo ako mag-share ng word of God. Ang sasabi ako na ikaw ang eternal life, ikaw ang nagpapagaling, ikaw ang nagbabago, not this money, but I will give this an offering and let them know that Jesus Christ is Lord. Hallelujah! Hallelujah. Sabi dito ni Paul, you're suffering. Nagsasuffer kayo. Diba? Merong suffering na for God's glory. Pero may suffering dahil salbahe kayo. Sabi ni James, kung kayo